As Warren Buffett said, if you don't find a way to earn money while you sleep, you will work until you die. Morgan Housel also challenged us to use money to gain control of our time, because not having control of our time is such a powerful and universal drag to happiness. The ability to do what you want, when you want, with who you want, for as long as you want to, pays the highest dividend that exists in finance. Ito ay ilan lamang sa mga inspirational messages ng mga finance experts na nag-encourage sa akin to start investing. Sa channel na ito ay ibinabahagi ko sa inyo ang aking savings at investment sa Pilipinas habang ako ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Para sa mga hindi pa nakakaalam, nag-umpisa ang aking savings account almost 5 years ago with the Bank of Philippine Island or BPI, tapos last year, ay nag-start akong mag-invest sa Philippine stock market kaya BPI din ang aking broker. So, tignan natin ang update ng aking savings and investments. As of April 30, 2024 ay meron akong 768,612 pesos na total savings at investment sa Pilipinas kung saan 53% or higit 406,000 pesos ay nasa stock market. 34% or higit 262,000 pesos ay nasa savings account. At 13% or 100,000 pesos ay nasa time deposit. Ito ay may increase na 2.5% from last month dahil kada buwan ay regular akong nagdadagdag sa aking investment, tapos ang kita sa investments kagaya ng interest income, dividend, at capital gain, ay naka-reinvest din para mas mapabilis pa ang paglago ng capital. Sa table na ito ay makikita nyo na consistent akong nag-i-invest ng 15,000 pesos kada buwan simula pa nung buwan ng Enero kaya meron na akong 60,000 pesos na na-invest sa taong ito. Sa dividend naman ay meron akong natanggap na higit 1,200 pesos sa buwan ng Abril, at year to date, ay halos 5,800 pesos na ang dividend na natanggap ko, at lahat ito were reinvested. Ganon din sa capital gains kung saan higit 9,500 pesos ang income ko dito since January. Ito yung mga stocks na binibili ko at a lower price, tapos ibebenta ko pag tumaas yung price, and the difference ang siyang tinatawag na capital gain. Kamakailan lang ay bumagsak na naman ang Philippine stock market. From a year-round high of more than 6% increase year-to-date sa buwan ng Marso, ay bumagsak siya sa buwan ng Abril, and it looks like it's moving sideways again. Kumusta naman kaya ang aking portfolio? Well, tignan natin. Sa banking sector ay okay pa naman, I'm still up more than 5% dahil sa magandang performance ng Metrobank. Pero ang Philippine Savings Bank at Security Bank are slightly down. Oo nga pala, kung mapapansin nyo ay wala na dito ang China Bank, I sold it dahil tumaas masyado ang price. I sold half of my position noong Marso, and then I sold the second half sa buwan ng Abril, kaya ito ang bulk ng aking capital gain. Ang energy sector is also doing good. Aboitiz Power is up, First Gen Corporation is also up, and so is Price Corporation. On average, the energy sector is up 4.75%. Meanwhile, the industrial sector is barely even, dahil sa patuloy na pagbagsak ng Cebu Air. Kung totoosin ay maganda ang performance ng Andres Soriano Holdings, at La Tondeña Group, pero it is barely enough to keep the industrial sector break-even. Ang real estate naman ang best performing sector at the moment, which is currently up 6.67%. Ayala REIT, Citicorp REIT, at Philinvest Corporation are all doing good, tapos may bagong stock akong binili under this sector at ito ay ang MREIT which is also up so far. Samantala, mas lalong pumangit ang performance ng telecom sector dahil sa pagbagsak ng performance ng GMA7. Down ako ng halos 4.5%, but it is worth mentioning na gumanda ang performance ng PLDT, and Globe is also closing the gap. Sinamantala ko naman ang pagbagsak ng price ng GMA7 at bumili ako ng additional na 700 shares at a discount price. Samantala, just like last month, ay nananatiling down ang consumer staples. Lahat ng kumpanya na hawak ko under this sector ay down, except for Ginebra San Miguel, which is barely break-even. Dahil nga down at undervalued, ay sinamantala ko na lang na magdagdag ng posisyon sa sector na ito.
Bumili ako ng additional 200 shares ng Pure Gold Corporation, at 200 shares din sa Robinson Retail Holdings. Bumili din ako ng additional 40 share ng Ginebra San Miguel. Samantala, ang worst performing sector so far is still the consumer discretionary kung saan down ako ng higit 13%, dahil sa patuloy na pagbagsak ng All Home Corporation. Bumagsak din ang Max Restaurant compared to last month. Dahil nga this sector is way down ay napag-isipan kong bumili ng bagong stock under this sector, at ito ay ang Wilcon Depot. Ang kumpanyang ito ay down ng halos 20% since last year, but the financials are looking good kaya nag-open ako ng small position, hopang tabiin, pag mag-recover ang sector na ito. So, in summary, ay down ako ng higit 3,000 pesos sa aking investment sa stock market as of April 30, 2024, pero ito ay paper loss lang dahil wala akong balak na ibenta ang aking stocks, instead, maghintay na mag-recover, at habang naghihintay ay matatanggap ko pa rin ang kanilang dividends. Kung totoosin nga ay wala akong loss dito dahil pag i-compute mo siya based on the actual money I invested which is 395,000 pesos, ay meron akong income na higit 11,000 pesos which are actually reinvested. There you have it folks. Keep investing for your future. Keep investing for your goals. Keep investing for your retirement. Keep investing for your financial freedom. And one day, at the end of the tunnel, you will be proud to say, I did it. Adios.